Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang kontrobersyal na pangalan ang ihaharap ng House prosecution sa impeachment trial bilang testigo laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay walang iba kundi si Mary Grace Piatos, na isa sa mga nakapirma sa resibo ng confidential funds. Inaasahan ng prosecution na siya ang magiging susi sa akusasyon kaugnay sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Pero kung paano nga ba susulpot si Piatos sa trial, alamin sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Isinama ng prosecution panel sa paharaping testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Siya ang umunay tauhan sa tanggapan ng bise na isa sa mga nakapirma sa resibo ng confidential funds na inilantad sa hearing ng Kamara kaugnay sa budget ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa sentro siya nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. Una nang inihayag ng Philippine Statistics Authority na walang birth, death o anumang identification records sa kanila ang pangalang Mary Grace Piatos, kaya kung paano siya lilitaw sa impeachment trial. Abangan ho natin on how the prosecution will actually undertake this particular aspect of the proceedings. Bukod kay Piatos, inilista ring testigo ng prosecution si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Tugon ng depensa, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Bago matapos ang pre-trial conference Huwebes ng hapon, iginit ng prosecution na markahan bilang ebidensya pati ang kahon na naglalaman ng tax records ng bise. Bit-bit ho namin yan from the House going to the Senate. So I think we have every right to mark the box itself. This will provide a most complete picture of the financial profile of the Vice President. Kasi yun po yung mag-serve as a baseline nung pong actual po niyang kayamanan. Dumistansya naman ang impeachment clerk of court sa pagmamarka sa mismong kahon. Is it the first time I'm hearing it? Mag-aayon ang tugon ng depensa sa hiling ng prosecution sa impeachment court sa Biyernes, June 26. Kaugnay naman kung dadalo ang bise, giniit ng depensa na depende ito sa sitwasyon. Pero iginit nilang ang paglahok ng kampo ng bise sa pre-trial conference ay malinaw sa pagharap sa mga aligasyon laban sa kanya. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.